ito yung ibon na galing kay Sir Ezekiel Lunar. Alright, so ayun nga, summer na, ang init na. So i-update ko lang kayo dito sa ating mga young bird na panglaban natin, pang north and south natin. Ayun, shoutout pala sa sa tropa natin kay Rave Game Farm. Ayan. Kasi nagmamanok din tayo, yun talaga yung una nating nilalaro. So papasukin ko muna tong mga mga ibon natin para mapakita ko sa inyo. Nandito kasi sila ngayon sa double door, yun. Kasi sinasanay pa natin silang mag-trapping. Yung mga yun ay kabababa lang, parang ilang days na ba sila dyan? Mga 4 days ata, parang ganun. Ganito kasi yung sistema natin. Dyan muna sila sa double door. Pag sanay na silang pumasok ng trap door, tsaka lang natin sila pakakawalan dito sa ating landing bird. Tsaka lang natin sila palalapagin dito. Kung may palko na naman ata. Hindi, may umiikot dalawa, ayun. Kaya pala. So papasukin muna natin sila. Balikan ko kayo mamaya pag napapasok na natin. Alright. So ayun, nailagay na natin sila lahat dito ngayon. Ayan, yung mga YB na hindi pa kayang rumonda, yung mga sinasanay pa lang natin sa trapping. So pakakawalan na natin yung mga panglaro natin ng north. Ayan, bali hindi pala lahat to pang north. Meron pa ng ilang 120 days dito, mga 4 ata. Bali ilan ba itong paroron na yun? Alam po 16 ata to eh. So paliparin na natin sila. Yeah. Exercise muna. Yon. Alright, so ayun. Lumipad na sila. May naiwang isa. Hindi na naman po. Hindi sumama to isa. Ayun sila. So it's already 12 PM. 12 PM na. Na sila nandun po man eh. Abangan natin mga ilang ikot lang. Ito sila. Taas agad ng lipad. Sabog-sabog. Nawala iba. Yun, na-meet na nila iba. Yun na sila. Nagsama-sama na. So 3 beses kasi tayo magpa-low fly. Ayan, taas no. Taas na ng lipad nila. 3 beses tayo magpa-low fly. Morning, lunch, and afternoon ng low fly natin dito. Right. So far okay naman, ang ganda na ng lipad nila yan, makikita nyo. Medyo magugulang na rin kasi yung iba dyan. Kaya magaganda na rin kung lumipad. Sana sila? Ito yung awagong aso natin, oh. Gunner! Isang Dalmatian. Gunner! Ayan. Bait yan si Gunner. Siyang magiging bantay ng mga kalapati natin. Di ba, Gunner? Ikaw magbabantay, no? Right, so ayun. Malamang sa malamang nag-ranging na nga sila. Nawala na sila dito. So, papakilala na natin yung ating ibon. Alright, so papakilala na natin yung nag-double matnog kalbayog finisher natin. Alright. Alright, so ayun nga. Ito yung ibon na galing kay Sir Ezekiel Lunar. Bali ito yung ibon na sinasabi kong double matnog kalbayog finisher. So 2 beses siyang nagmatnog, tas nagkalbayog finisher siya. Ang full sibling nito or yung nestmate niya, carpooling winner. So ang nestmate na to nakakuha ng motor sa pooling sa matnog. Bali sabay kasing ni-race to yung silang mag-nestmate. Nung unang race niya, based dun sa pagkakasabi sa atin ni Sir Ezekiel Lunar, nung nakuha natin tong ibon na to, bali ano siya, na north race diverted to south dahil nagkaroon ng bird flu. So hindi na sinakay ni Sir Ezekiel Lunar dun sa PHA to, inilaro niya na lang sa FPR. Bali ang nangyari kasi dun, kaya hindi niya na naisakay to dun sa sa
tawag rito sa north, kasi north banded to guys. Ayan o. Ayan, north banded siya ng PHA. So, yan, may sense of din siya. Hindi na ilaro to kasi nga nagkaroon ng bird flu. So, yung race nila supposedly for north ay naging south. Ayun nga, hindi na, tapos ang nangyari nun, hindi na siya sinakay ni Sir Ezekiel sa PHA. Bali PHA, sa PHA niya dapat ilalaro talaga to. Hindi niya na isinakay ng PHA, bali sa FPR na ito inilaro. Yun nga, ang inabot niya lang is hanggang Matnog, tas nagkaroon ng problema, hindi na rin natapos yung karera, kaya hanggang Matnog lang siya. So nag-finisher siya ng Matnog, hindi na siya nailaro. Gusto rin niya sanang ilaro ng MacArthur to, kaso nga lang ang sabi niya sa akin, kahit gusto niya ilaro, hindi naman to MacArthur banded. Dahil yung singsing niya is for north sana, for north race. Bali itong ibon na ito ay nung nilaro niya nung sumunod, yung nagkalbayog finisher na siya, is ito yung ibon na to naman sa PHA na yon. Yung second race niya, inilaro na siya ng PHA. Doon na yung nagmatnog uli siya, second time niya magmamatnog, nakauwi siya. Tapos doon din nag-champion yung kapatid niya, doon din nanalo ng pooling ng motor yung kapatid yung nestmate niya. Tapos tumawid na ng Kalbayog. Pagtawid ng Kalbayog, na-cut off na siya. So yun nga, after nung pagka-cut off niya, yung kapatid naman niya hindi na rin nakabalik. So gagawin na nga sana siyang breeder ni Sir Ezekiel Lunar dapat, pero ayun nga, kailangan niyang mag-out ng mga ibon niya. So ayun, ito yung nakuha natin sa kanya. Bali, explain ko lang din sa inyo yung hipo. Bali, eto. Kung makikita niyo yung ibon, ito kasi malapit nang mangitlog to eh. Malapit na siya mangitlog. Hindi na rin ganun kabuo yung katawan niya ngayon kasi nga ginagamit natin siya sa breeding. Pero nung kinuha ko to, bilog na bilog. Pero kung makikita niyo rin yung ano niya, shape niya, ayan. Ayan. Buong buo yung muscles niya dito, yung part. Apple body. Ayan. Ganda rin yung balance niya. Sa pakpak, medyo nagnisnis na kasi nga hindi na rin nailipad. Nandito na lang siya, breeder na lang siya sa atin. Sa mata naman, yan, mga mahilig sa mata. Normal lang din yung mata niya. Typical orange o yellow-orange na mata. Wala ring something special sa ibon na talagang parang masasabi mong super ganda or ano. Typical na ano lang siya. Racing pigeon. Hindi siya magandang ibon, hindi siya pangit pero hindi rin siya yung talagang yung sobrang gandang ibon. Pero ayun nga, magaling kasi siya. Hindi milipad yung ibon finisher kaya kinuha natin. Para mayroon din tayong magamit na breeder. So yung mga anak nga nito ngayon ay panlaban natin ng north at ngayon binibreed uli natin siya para naman sa south. So sana gumawa sa ating anak niya. Naka-cross siya ngayon. Nakita yun dun sa video kanina kung napanood nyo. Ano nga, naka-cross yung mga anak niya dun sa naka-cross itong galing kay Sir Ezekiel Lunar ngayon dun sa 8 overall na grizzle. Alright, so ayun. Ito yung ibon na galing kay Sir Ezekiel Lunar. Ayan, PHA banded siya. So hanggang dito na lang muna yung video natin guys. Peace out!